beloved, Boss Mike Severa. Mga kababayan, Oh. napapahamak na ho sila, sige na. Napapahamak na ho sila sa kaka-fake news nila. Sige pa rin sila mga kababayan. Sige pa rin ang mga tira. Ikaw, Mima, ano masasabi mo dyan? Sa mga fake news, Oo. paulit-ulit na lang yung narrative. Actually, yung narrative nila, guys, paulit-ulit na lang. Like, Addictus Benedictus, tapos mamaya, iba na naman, tapos yun na naman ulit, tapos maleta scheme. Doon lang, maleta, Addictus Benedictus, maleta. Hanggang doon lang yung issue nila, wala nang iba. Wala na eh, no? Oo. Eto na nga ngayon, ang problema. Ano? Di ba maliwanag na yung nangyayari ngayon na naglalabasan na yung ebidensya na magkakilala talaga si Ramil Madriaga, Oh. At At si Sara Duterte. si Sara Duterte. Ang dami ng reklamo. Halimbawa, ikaw, Mima, ano na nakita mo na ebidensya na sila'y magkakilala talaga? Ni Ramil Madriaga. Ano? Actually, itong si Ramil Madriaga, pakawala lang din to ni Gloria Macapagal Arroyo. Feeling ko. Oh? Oo, kasi tingnan mo si Gloria Macapagal Arroyo, di ba nagpakilala nun si Mike Defensor kay kay Ramil Madriaga, kay Gutesa. Halos lahat na feeling ko, ang may pakana talaga niyan, itong si GMA. So, hindi legit si Ramil. Hindi legit si Ramil na Okay, paano? Explain mo. Oo. Hindi, ang tanong ka kasi, legit si Ramil. Oo Ang nga. mga nagpapakalat ng fake news kay kay Mima, ang tanong ko kasi, ano yung nakita mo na ebidensya na magkakilala talaga silang dalawa? Oh. Hindi mga photos, mga Ayan. videos, Yan. na kinakampanya, meeting. Oo. Tapos yung happy birthday. Di ba? Happy birthday, Happy birthday, Sir Ram. Yun. Sir Ram? Sir Ram. Ikaw, Yulo, ano? Marami ako kasi sa vlog ko, yung bawat Zoom meeting niya, ang ginawa ko doon, inimbestigahan ko yung ka-Zoom meeting niya. And yung mga Zoom meeting na yan, Sige, tuloy mo. Magpapansinin niya mga yan. yung mga, ano sabi? Sabi dito na nag-comment. Aasarin ka lang, Sabi ni Mike Sir Beza, Yulo, gawin mong bubble gum. Yung gluta para pumuti ka. Ang puputi ng katabi mo eh. Yung Atol, si Mima tumira sa'yo eh. anak ng wedding eh. Sold out na yan eh. Oo, may team talaga po ako na pagkamalan niya ako Indiano dito. Yun nga po. Game. Yung kasi yung yung screenshot na yan, pinag-aralan ko yan. At sa screenshot yan, may nakita nga po tayo dyan ng mga tiga San Beda, di ba? Tiga San Beda at marami po tayong na legit po yung Zoom meeting. At yung Zoom meeting niya po nga na Zigen Group, yung nag-imbita kay Ramil Madriaga, ay legit din po na nagka-cater po sa Davao ng mga event organizer ng mga Duterte. Yun. Tapos, eto kasi ngayon. Ano? Dahil alam naman natin na ngayon dapat magpaliwanag na si Sara Duterte. Dahil nga, eto na yun yung huling Hindi, inaabangan kung magpapaliwanag ka or hindi. eto nga, ngayong araw. So, natanong yung isang abogado niya. Ni Sara Duterte. Kung- 16 pa naman yung abogado ni Sara. Kaya nga, eto na ngayon. Patuloy pa rin nila na tinatanggi na magkakilala yung dalawa eh. Malamang dito mapupuso ito si Sara eh. Ayan na. Na wala siya naging kaugnayan dito kay Madriaga. Ayan. Yan. Ito. Sige pakinggan nyo. Si VP Sara na wala siya naging kaugnayan dito kay Madriaga. But ganun pa rin po ba yung ating pinaninindigan ngayon that Madriaga was never associated with VP Sara in any capacity? Yan. Oo naman. Bukod sa testimonya ng mga tao na merong Kita nyo, pinit pa rin talaga nila na hindi talaga sila magkakilala ni Sara. Ano yung mga video, ito dito ako nagtataka. Kung hindi sila magkakilala, ano yung mga video ni Sara Duterte na binabati niya ng happy birthday, kasama niya sa kampanya, isa sa mga nanguna sa
leading ni Sara Duterte para sa pagtakbo, 'di ba? Oo. Bilang presidente noon na hindi naman natuloy. So, ang dami nilang photos na magkakasama na winawagay white ni Ramil Madriaga. Diba? Itong pangalan ni Sara Duterte, may mga Zoom meeting. So, paano nasabing hindi magkakilala? I think narrative lang talaga nila yan. Nako. Para mailigtas. Ito Oo. yung Sara Duterte na, wala, gawa-gawa lang yan. Yung mga ganun ba? Oo. So ngayon, eto, ano ba? Ano ba ang ipapakita ng isang Sara Duterte at 16 na abogado niya sa hearing sa Senado? Hindi, ito, nagtataka ako, Boss Mike. Oo. Diba, kadalasan kasi, ang mga public official na mayroong kasong impeachment, I think mga 3 to 5 lang yung kanilang mga abogado. Oo. Mga 3, sabi na lang natin, 8 yung pinakamadami. Pero Boss Mike, this is a is. Kaya nga, ang tanong nga, ano ngayon ang gagawin nila ron? Anong gagawin ng this is a is na yun? Kung ang issue lang naman pala rito at pinakamabigat, yung kay Usapin, kay Ramil Madriaga. Oo. Dahil nagpakilala nga itong bagman niya mismo. Hindi, dito Ang tinutukoy ko si Sara. Dito ko nagtataka, bakit ganun kadami ang abogadong kailangang kunin ni Vice President Sara Sinabi ko na nga Duterte? yan. Ilan ba yung abogado ni Erap dati? Ilan lang yung 3, 5? 4, 5, ganon. Oo. Ngayon, magtataka ka. Oo. Ito yung gusto mong puntuin eh. Oo. Si Sara Duterte, lagi niya sinasabi, wala siyang alam, hindi totoo yan. Oo. Ngayon, kung malinis kang tao, anong ginagawa ng sandamakmak na abogado? Kasi di ba pwede mo namang ipagtanggol yung sarili mo Dahil eh. abogado ka naman. Yes. Oo. Siguro kung kukuha ka ng abogado, mas malimit na ata yung 3, pwede na yun. Kung alam mo naman sa sarili mo na meron kang mabigat na ebidensya na hindi mo talaga siya kilala, di ba? Tama. Kung kaya mo ipagtanggol, i-defend yung sarili Tama. mo. Hindi mo na kailangan ng abogado madami eh. So nga, ganito nga yan. Oo. Bilang abogado siya, parang si Apo Lakay. Pinagtanggol yung sarili, Oo, diba? hindi kumuha ng Hindi- abogado. oo. Kasi alam niya na wala siyang kasalanan. Oo. Kaya niya ipagtanggol yung sarili niya. Si Sara Duterte, sabi sa sarili niya, malinis siya, walang ginawang kasalanan, hindi siya nagnakaw. Ang tanong, bakit dami mong abogado para ipagtanggol ka? At saka, Oo. bakit ang daming nakikitang butas laban sa'yo kung sinasabi mong malinis ka? Kasi kung malinis ka naman talaga, well, pwede kang gawa ng fake narratives, pero yung mga nakikita sa'yo, merong merong substantial in form, may substance na. Form in substance na, meron ng bitaw eh. Ibig sabihin, kaduda-duda. Bakit ka mo? Kaduda-duda dahil kung malinis ka, hindi mo na kailangan ng abogado. Ang mga tao ngayon, opinion na, DDS man, Dilawan, Piklawan, loyalista. Kailangan pa ng maraming abogado. Wala naman palang kasalanan. Siya na mismo dapat magtanggol sa sarili niya. Tapos Boss Mike, ito yung nakakatawa. Oo. Sa interview, tinanong siya kagabi. Oo. Sabi ng isang nag-interview, ano yung masasabi mo Na? sa mga naninira sa'yo? Oo. Yun yung tanong ng nag-interview. Sabi ba naman ni Sarah, hindi ko sila pinipersonal. Sabi ko naman sa isip-isip ko, di ba kagabi na-vlog natin yan, Yulo? Sabi naman namin, wala naman talagang naninira sa'yo dahil ikaw yung mahilig manira. Correct. Di ba? Yung kampo niya mismo. Oo, tas the audacity. Oo. Para sabihin, Boss Mike, na hindi ko sila tinitake personally. Ano yung pagbabanta mo kay FM? Oo. Ano yung pagbabanta mo kay, Kay at FM? kay PBBM? Oo. Diba? Ano yung mga pagbabanta mo na yun? Oo. Hindi mo babanggitin yung boss mo. Kay Uncle. Sabi ko na, biglang Kay Uncle. naiisip ko na eh. Tama yun sila, no? The audacity, Sarah. The audacity that you Diba? have 16 lawyers, you know? If you're really telling the truth, then you can defend your own self. But the gasoline is high, you have 16 lawyers, modo. How can you do that, Sarah? Okay? Diba? Kaloka. Kaya po tayo dito, mamulat po tayo. Ah. Ang taas na ng gasolina, si Sarah, hindi sa isang lawyer mo. Ah. Sa Sa tingin mo, Boss Mike, magkano yung bayad ni Sarah sa isang lawyer? kinumpute na nga namin Kinumpute na namin, wala ka eh. Approximately 150 to 200 million. Ang bawat isa? Hindi, ano na Lahat yun? na yun.
So kung kay Kaufman, nakakabayad siya ng 150 million per month. So bali sa 16 na lawyer, kaya yung mga Kalahati, kamo na. 14 million kada Kada buwan. Hindi kasi meron doon depende sa usapan yun Meron doon na usapan na kapag napanalo pa yung kaso, di ba, Boss Mike? Siyempre, hindi nila i-disclose yan. Hindi nila i-sasabihin sa tao. Client, no? Kasi siyempre, ano yan kinuha ba nila si Topacio? Ewan ko. Wala, hindi nila kinuha kasi malas yun Oo. Oo, para Diba? ano yun bangwa yung Ito, pakinggan nyo to, ha? Ito. Sabi. Deadline para sumagot si Vice Ito, ngayong araw ang deadline. Oy. Ngayong araw na ang deadline para sumagot si Vice President Sara Duterte sa reklamong impeachment sa kanya na nakabinbin sa Justice Panel ng Kamara. 10 araw ang ibinigay ng komite para magsumite ng tugon ang bise para yan sa 2 impeachment complaints na idineklarang sufficient in substance and form. Ayon kay Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, may hanggang matapos lang office hours ngayong Lunes. Wala para na daw. sumagot Ito na, ako na magtutuloy. Okay. Ang sinasabi dyan, ngayon na nga yung araw ng March deadline. 16. Oo. Monday ngayon Monday. Na kailangan magpaliwanag na ni Sara Duterte Kung kung ano ba talaga yung parang masasabi niya. Oo. Masasabi niya doon sa complaint. Sa inaakusa. Yes. Ngayon, kung hindi daw sasagot si Sara Duterte, Didiretso baka na. lalo, mapapabilis yung pagdesisyon. Ay, gano'n naman talaga katulad sa kaso ko, Boss Mike. Hindi Walang siya- pagkakaiba. Oo, katulad Kasi sa po, kaso binibigyan ko. po tayo ng 10 days para po mag-comply sa reklamo. Yung po ang binigay ng konstitusyon para masabi pong may due process. Ngayon, kapag mamaya po, ang last day, ngayon today, hindi po nag-comply si Sara, bukas po, Tuloy-tuloy na nila yan. nandiyan na po ang Committee on Justice, magbobotohan na po sila kung anong dapat nilang gawin dahil hindi naman po nag-comply ang impactang jablitang Vice Presidente. Di ba? Kasi nga po, pag hindi ka nag-comply, isa lang naman po ibig sabihin yan, hindi naman tayo tanga Talagang may sign of guilt. May sign of guilt po talaga. Kasi sa batas po, binibigyan ka nga ng due process para i-depensa mo yung sarili mo. Pero pag ikaw, binigyan ka ng due process, hindi mo dinidepensa yung sarili mo, parang may May pangalawang pagkakataon pa siya magpaliwanag. Kasi magbobotohan pa yung House of Representatives, yung 1/3 vote. Now, kung doon pa din, after nun na magbotohan, hindi pa din siya magpaliwanag kasi di ba nabago yung rules ng Supreme Court. After ng 1/3 vote, di ba dapat dati, diretso na agad sa Senado. Ngayon ang nangyari, after ng 1/3 vote, kailangan magpaliwanag pa daw si Sara Duterte. Step 5. Okay. So, kung hindi pa din siya doon magpaliwanag, wala na. Wala na. Bali, darating po tayo, sinasabi ni Mimay, step 5 na po yun. Na kung saan, ito pong mga bank records ay ipapasampi na. Kasi yun nga po ang nakalagay sa complaint. Pati si Ramil Madriaga, kaya kinukuha kaya tumatalas po ang ngipin ni Jokno, nakuha rin siya. Joke lang po kuha rin na custody si Ramil Madriaga. Ngayon, sa step 5 po, yung bank nga, isasampi na. Ngayon, tatanungin si Sara kung kaya niya ba i-explain to, ano masasabi niya dito. Kapag wala po talaga, diretso na, finish na yan. Tinututulan niya kasi yung pagpapadala kay Ramil Madriaga sa Kongreso, sa Kamara. Nag-post na naman siya. Tapos, isa pa, mga kababayan ko, pati yung SAL at saka yung bank account records at saka transaction, pinipigilan niya rin. Ngayon, ang tanong ko, ganito lang naman. Ano? Kung ang bank account mo o bangko mo, alam mo namang galing sa mabuti lahat yan. Yes. Halimbawa, Pati mo na lang ipakita. Para matapos na, no? Halimbawa, para maunawaan ng mga DDS. Halimbawa lang, yung bank account mo, pumasok yung pera galing sa inupahan na kondo mo, inupahan na farm mo, o kaya naman may pinagbentahan ka na minana mo sa tatay mo, lolo mo, lola mo. O kaya may mga nagbayad sa'yo ng utang. Kung ganun lang naman, yung laman yan, ano naman ang kinakatakot mo? Ngayon, Kaso yung pera galing daw sa masama. yon ang iniisip ng iba, kaya siguro natatakot si Sara at pinipigilan niya, baka mabuking nga. Yung mga pinasok na pera na galing daw sa illegal na sugal tulad ng Pogo,
droga, drug money, sabi nga ni Ramil Madriaga. Dahil si Ramil Madriaga pala mismo ang kumukuha, nagdi-deliver at nagde-deposito minsan sa mga bangko ni Sara Duterte. Grabe, no? Ano sabi? Puro kayo daw. Ano bang puro daw? Ano ba gusto mo? Wag daw? Ha? Eh di alingaw-ngaw. Anong daw? Gano'n naman talaga. Kahit nga mga abogado gumagamit ng daw, di umano. Ayaw pa ng daw? Masyado naman pihikan. Wala naman tayo sa actual na pangyayari, kundi nandoon kasi tayo sa mga nabalitaan natin. Oo. Kaya nga, ang punto lang natin dito, kung talaga po wala kang tinatago, ang tagal na nito, ba't hindi mo sagutin? Ang tagal na nito, ba't hindi mo ipakita nang matapos na? Correct. Total, sabi ka ng sabi, pinopolitika. Putulin mo yung mga alegasyon na yan ng totoo at katotohanan ng mga dokumento. Hindi, ang gagawin mo, para wag i-open ang impeachment mo, tatakbo ka ng Supreme Court. Hindi po ganoon. 'Di ba? Kapag ini-impeach ka, hindi ka dapat tumatakbo ng Supreme Court. Kasi una, hindi ka dapat tumakbo ng Supreme Court. Ang ginawa mo, pinakita mo na sinampal mo kay Trillanes, sinampal mo kay De Lima, sinampal mo sa akbayan ng mga totoong dokumento mo. Hindi. Ang ginawa mo, tumakbo ka ng Supreme Court. Ginawa mong tanga si Gina Acosta, ginawa mong tanga si Sulaika, pinagpapatay mo. Nilagyan mo, tinaniman mo ng iba't ibang sakit. Para hindi makapagsalita. Mulat ang tao, hindi po ang tao. Sabi ko nga palagi sabi namin ni Boss Mike, sa bilis ng teknolohiya, hindi mo mamimilin lang ang tao. Any given moment, any given time, the people can know the truth. The people can access information. Oh my God, I'm Englishing okay? You understand? Because the people right now is so aware of the happening, especially in the political scenario in our country. So, Sarah, if you think that we are stupid, no, we're not. You are the stupid one because you are hiding a mysterious confidential funds and you're hiding the people's money, okay? You don't want to answer every allegation. If you are really honest, answer with facts, answer with evidence, and answer with documents, okay? This is CNN News Daily. Uy, grabe, Okay, may binabasa si Boss Mike. Masaya ka na. Saan mo na nakikita, So yun, Okay. mga kababayan ko, dahil umabot na tayo ng 1 oras at malolobat na tayo, Okay. paalam na tayo. Okay guys. Thank you for the thank you for watching this Tignan mo channel naman yung like ko. of Boss Mike Cervera. This is Vengador in Singapore, live via satellite. Okay? And I'm Englishing because of the OFW subscribers of Mike Cervera, so that the OFW can understand the foreign languages that we have been going on. Okay? Thank you. Please don't forget the like. If you don't like, we don't like you each other. Okay? Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Kami po ang inyong lingkod, Vengador sa Singapore. Yan. Syempre, si Mima, busy. Magpaalam ka na, Oo. Yan. Sa tuwan-tuwa na Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.